Hi, I'm your DJ Ma. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng aking matalik na kaibigan. Kasalukuyan siya'y nasa Kuwait at namamasukan ng kasambahay. Itong kwentong ito'y isang malaking bahagi sa buhay niya na kailanman hindi niya malilimutan. Ang lalaking unang niyang minahal. Nasa probinsya kami noon, DJ Ma. Magkaklase kami nung araw. Elementary pa lang kami, magkakilala na kami. Hanggang sa isang araw lumapit siya sa akin at sabi niyang mahal niya ako. Alam mo naman, DJ Ma, siyempre mahal ko din siya kasi naging matalik kaming magkaibigan. Nahulog na ang loob ko sa kanya. Naging kami sa mahabang panahon. Bata pa ako noon, 12, at siya ay 13. Masaya ang naging relasyon naming dalawa kahit kami ay bata pa. Open kami sa aming mga magulang. At ang sabi lang nila, mga bata pa kami at pag-aaral lang ang atupagin muna namin. Gawin naming inspirasyon ang isa't isa. At yun ang ginawa namin. Nasa high school na kami noong medyo lumalalim na yung aming relasyon na dalawa. Humantong kami sa hindi pa dapat maganap sa amin. Yes, DJ Ma, naibigay ko ang aking sarili sa aking lalaking unang minahal. Ilang beses pang naulit ang mga bagay na ganun, DJ Ma. Na walang nakakaalam kundi kami lang dalawa, DJ Ma. Mahirap lang kami. Kaya kailangan ko na tumigil sa pag-aaral ng mga panahon na yun para tulungan ang aking mga magulang. Habang siya naman ay patuloy na nag-aaral. Lumawas ako ng Maynila, DJ Ma, sa edad na 16. Sa dahilang kailangan kong tulungan ang aking mga magulang habang siya na may nag-aaral. Sa tawagan lang kami nag-uusap. Makalipas ang 1.5 taon, umuwi ako sa aming probinsya. At doon nagkita kami. At may nangyari ulit sa amin, DJ Ma. Habang siya ay patuloy na nag-aaral sa aming probinsya at ako naman ay lumuwas muli sa Maynila para ipagpatuloy naman ang aking trabaho para makatulong sa aking mga magulang. DJ Ma, wala pang 1 buwan, iba na yung pakiramdam ng aking katawan. Nahihilo ako, hindi ko alam kung dahilan sa aking trabaho na laging panggabi. Hindi ko namalayan, DJ Ma. Iba pa rin yung pakiramdam ko kaya ako'y nagpa-check up. At doon ko nalaman na ako'y nagdadalang tao. Oh, DJ Ma, nabuntis ako ng lalaking una kong minahal.
DJ Ma. May pangarap siya para sa pamilya niya at para sa aming dalawa. Tumawag ako sa kanya para iparating sa kanya ang nangyari sa akin. Masaya siya. Pero patuloy pa rin ako nagtatrabaho, DJ Ma. At nang matustusan ko ang pangangailangan ng aking mga magulang. Shifting kami, DJ Ma. Lagi akong panggabi noong mga panahon na yon. Dalawang buwan na ang tiyang ko. Patuloy pa rin ako nagtatrabaho, DJ Ma. Nang isang araw, dinugo ako, DJ Ma. Masakit sa akin na nangyari, tinawagan ko agad siya para ibalita ang mga bagay na yan. Nasaktan kami parehas. Pero kailangan niya magpatuloy sa pag-aaral at ako'y sa aking trabaho. Hindi na muli ako bumalik sa aming probinsya na mahabang panahon. Wala na ring tawag para makapokus siya sa kanyang pag-aaral. Dumaan ang maraming taon, DJ Ma. Nagkaroon ako ng pamilya dito na sa Maynila. Nagkaanak, namuhay. Mahabang taon bago ako bumalik sa probinsya namin, DJ Ma. At sa pagbalik ko, ganun din siya, may pamilya na rin. Nagkita kami. Maliman, DJ Ma. Hindi ko pa rin maiwasan na hindi siya mahalin. Oo, DJ Ma, sabihin mo sa akin, mali, pero may nangyari talaga. Umuwi ako sa probinsya, nagkikita kami. Nagkabrod ako. Umuwi ako, nagkikita kami. Dumating ang mga araw na hindi na pala tama. Masakit sa akin, nakalimutan ang taong una kong minahal para paubaya na siya sa kanyang pamilya. At ganun din ako. Tama. Ganun talaga. Kung tayo. Maraming salamat, DJ Ma. At naibahagi ko ang aking kwento sa iyo at sa mga tagapakinggan. Maraming salamat sa iyo, DJ Ma. Mabuhay ka.